lusot ang may atraso. Mahigit 2 milyong pisong ipon at mga alakas daw ng isang senior citizen sa Binangonan, Rizal. Naubos umano sa kauutang ng dating niyang tenant. Ilang taon na yun simula nung nagtitinda ako talaga ng bagoong. Iniipon ko po yun lang. Pero ginanon nila ako. Sobrang hirap ang ginawa nila sa akin. Eto, ano naman ho ito? Parang mayroong love letter dito. Ano ho itong sulat na ito? Yan yung matanda po na nangangako na magbabayad po siya, 125 po yan. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala, babayaran ko yan. So gumawa siya ng liham na ito para pagpapatunay sa'yo na magbabayad siya. Opo, 2021 pa po. May pirma ho ba siya dyan? Ito? Opo. Yun, siya yun. Ito yun. Opo. Eto, may dollar dito. Ito ba yung binabanggit mong dollar? Opo. Ba't nag-interesado rin sila sa dollar? Ayaw nila ng peso? Kasi wala na po talaga akong makukuha ng pera eh. Tapos sabi niya, sige, papalitan pa, doble po yan. Triple pa. Kasama ang resibo, pinuntahan ni Aling Dali sa Laguna ang tinutuluyang bahay ng dating niyang tenant na si Mary Ann. Una naming sinadya ang barangay hall ng Longos, Kalayaan, Laguna. Ayon sa chief tanod ng barangay, kilala na raw pala sina Mary Ann sa hindi pagbayad ng mga utang. Hindi lang po siguro isa o dalawa. Masani talagang meron na po rin utang sa pera, ganyan lang. Wala namang iba puro ganyan na lang sa laging sa utang. Sinubukang ipatawag ng barangay si Mary Ann pero Ay, pumunta. Gusto ko lang, kung magtimadala lang daw sila. Punta na lang natin. Pwede naman po. kasama ang resibo, nagtungo ang barangay at si Aling Dali sa tirahan ni Mary Ann. Pero pagdating doon, pinagsarhan sila agad ng pinto. Anak! Ba't masama ka? Siyempre, paano ka bigay? Hindi naman tagal-tagal mo na kaya utang niya, ba't hindi mo binabayaran? Si Mary Ann, ayaw na talagang harapin si Aling Dali. Bakit hindi ka lumabas? Sobra na kayo, inubos niyo ang pera ko! Kaya mo lumabas, kung talagang matapang ka, lumabas ka. Ilabas mo yung manugang mo at yung anak mo. Mag-usap tayo. Ilang taon na yung utang nyo. Ilang taon na, nagpasarap kayo sa pera ko. Ilang saglit pa, tumatawag na ang manugang ni Mary Ann na si Jane, hindi niya tunay na pangalan. Wala po, tita. Ano po kaya yung sinasabi ni tita? Sabi ko, diba po, ako sa'yo ng Vice parati po. February, wala namang katapusan yun eh. Kasi naman, napakatagal na yung anong gagawin mo dyan? Hulog-hulugan? Hindi na ako papayag na gano'n ang mangyayari. Ang sabi mo, mag-a-abroad ka na, ilalayasan mo na yung utang mo. Kahit na mag-abroad ka, papabalikin kita. Tita, hindi ganito. By February pa po, hindi po ako makakalis hanggat may kaso po akong ganyan. Dapat lang, bayaran nyo na lahat yan para wala nang problema. Ang nga po, tita, yung utang ko po, babayaran ko po kalahati. Pero yung full po, hindi ko po talaga kaya, tita. Matapos makausap ni Aling Dali ang 2 sa 3 nangutang daw sa kanya, bigo pa rin siyang makapaningil. Ang huli niyang pag-asa, ang anak na mismo ni Mary Ann na si Billy, hindi niya tunay na pangalan. Pero hindi rin siya kinarap ni Billy. Nagsinungaling Ayaw niyang aminin yung mga ginawa nila. Dapat isama din sa listahan sa pagdidimanda sa kanila. Kailangan silang 3 ang magkasama. Minabuti na ng resibo na ilapit siya sa isang abogado para humingi na ng payo. Yung main suspect, kinonvince siya si nanay na magpautang, na suportahan sila in the meantime. Bukod doon, pinakilala na ni main suspect natin yung mga kamag-anak niya. Parang coordinated itong 3 Dahil doon may conspiracy sa kanilang 3 at silang 3 ay nag-commit ng crime ng estafa kay nanay. Separately, nangutang yung 3 tao, hindi lang magpas ng 1 million yung utang nila, bawat isa. Pwedeng kasuhan nila na individually ng small claims, kasabay ng estafa. Ang payo ni attorney, sampahan na yan ang kaso. Kaya naman itong Miyerkules, kasama ang resibo, nagdesisyon na si Aling Dali na formal lang magsampa ng kaso sa Binangonan Police Station laban kina Mary Ann, Jane at Billy. Hayaan nyo, nasamahan namin kayo dito sa Binangonan Police. From there, tignan natin kung paano uusad yung inyong reklamo. 3 taon niyang kinarga sa kanyang kalooban, sa kanyang isip, yung napaka-stressful daw na problemang idinulot na ito. Nangutang, di naman ho nagbayad. So umaasa siya sa ng kanyang pamilya, sa tulong po natin sa resibo, na maihain yung formal na reklamo
at umusad do. Ayon din kay Attorney Ace, mas mainam na may mga pruweba at kasulatan sa tuwing nagpapahiram ng pera upang mas protektado ang inyong karapatan. Dahil kapag nagkademandahan na at may ebidensyang may panlulokong naganap, posibleng maihabla ng kasong estafa. Maliban sa posibleng pagkakakulong, kailangang maibalik ng may atraso ang perang hiniram. Kung hindi, maaaring sa kulungan na ang magiging sigilan. Dahil walang formal contract, ang basis natin dito, yung mga pinipirmahan ni nung main suspect na mga resibo at yung mga text messages at yung sa messenger. Sa iba pong nalokong ganito, kung wala po kayong kontrata, wag po kayong mabahala dahil natatanggap naman po yung electronic evidence natin at any other evidence na makapagpatunay na nag-exist po yung utang. Sa payo ng abogado, sinimulan na ni Aling Dali ang mga paunang legal na hakbang laban kanila Mary Ann, Jane at Billy. Kailangan muna niyang gumawa at padalhan ng 3 ng utang daw sa kanya ng demand letter para formal na makapagsampa ng kasong estafa. Nitong Huwebes, kasama ang resibo, minabuti na rin ni Aling Dali na magpunta ng Municipal Trial Court ng Binangonan para magsampa ng small claims na kaso laban sa 3.